Ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Lunes, November 10, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines, mahigit 270,000 na pamilya inilikas bunsod ng Super Typhoon Uwan. Pasok sa mga paaralan at trabaho sa gobyerno sa ilang rehiyon sa bansa, sinuspende ng DILG bunsod ng inaasahang epekto ng bagyong Uwan. Bilang ng nasawi sa pananalasa ng bagyong Tino, sumampa na sa mahigit 200. Biyahe sa ibang bansa ng mga lokal na opisyal, sinuspende ng DILG hanggang November 15 bilang paghahanda sa epekto ng bagyo. Umano'y warrant of arrest ng ICC laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa, bunga lang ng imahinasyon ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ayon po sa abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Taas presyo sa mga produktong petrolyo, asahan ngayong linggo. Sa ating pong Metro News, sunog sumiklab sa isang residential area sa Barangay Holy Spirit, Quezon City. Science and Technology News, kauna-unahang citywide early warning system sa Pilipinas para sa mga may problema sa pandinig inilunsad sa Muntinlupa. Sa atin naman pong Lifestyle News, tinaguri ang father of steampunk art of the Philippines na si Ram Malyari Jr. lumika ng espesyal na obra para sa DWWW 774. Sa atin pong music trivia, ngayong petsa, nag-number 1 sa US single chart ang 1979 song na ito ng The Eagles. Ano ang kantang ito? Alamin. Sa ating pong balitang kakaiba, isang babae sa South Korea sumailalim sa cosmetic surgery ng 400 beses. Ang ating po oras, 6:43 ng umaga. Ako po ang iyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Aabot sa mahigit 270,000 na pamilya o halos 917,000 na individual ang inilikas sa 11 rehiyon sa bansa bunsod ng Super Typhoon Uwan. Ayon kay Office of Civil Defense o OCD Deputy Administrator for Administration Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, isinagawa ang preemptive evacuation sa National Capital Region o NCR, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Western Visayas, Central Visayas at Eastern Visayas. Inihayag ni Alejandro na karamihan sa mga inilikas ay mula sa Bicol Region na nasa mahigit 192,000 na pamilya na sinundan ng Eastern Visayas na nasa mahigit 32,000 na pamilya at Calabarzon na nasa mahigit 24,000 na pamilya. Tiniyak naman ng OCD na patuloy ang kanilang pagtutok sa sitwasyon upang masiguro ang kaligtasan ng lahat. Samantala, AFP naka-red alert. Libo-libong tropa nasa ground para tumulong sa mga biktima ng pananalasa ng bagyong Uwan. Angel Garcia sa detalye. Naka-full alert na ang buong puwersa ng Armed Forces of the Philippines habang patuloy ang pananalasa ng Super Typhoon Uwan sa ilang rehiyon sa bansa. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, agad na naglunsad ng full-scale humanitarian assistance and disaster response operation ng tropa ng militar. Sinabi pa ni Padilla na kawang 243 na search, rescue at retrieval teams ang nakadeploy ngayon na suportado ng 81 na SRR assets, nasa 840 na SRR teams at 536 na SRR assets pa ang naka-standby para sa agarang reinforcement. Tiniyak pa ni Padilla na handa ang ground, air at naval assets para sa search and rescue, relief transport, medical evacuation at aerial inspection kapag ligtas na ang lumipad.
Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Sinuspende ng DILG ang pasok sa mga paaralan at trabaho sa gobyerno sa ilang rehiyon sa bansa bunsod ng inaasahang epekto ng Bagyong Uwan. Sa abiso ng DILG, nakasaad na suspendido ang klase sa lahat ng antas mula November 10, Lunes hanggang November 11, Martes sa National Capital Region o NCR, Cordillera Administrative Region o CAR, Region 1, Region 2, Region 3, Region 4A, Region 4B, Region 5, Region 6, Region 7, Region 8 at Negros Island. Suspendido naman ngayong araw ang pasok sa mga tanggapan ng gobyerno sa National Capital Region, Cordillera Administrative Region, Region 1, Region 2, Region 3, Region 4A, Region 4B, Region 5 at Region 8. Pinayuhan naman ng DILG ang publiko na sumunod sa direktiba ng mga otoridad. Nag-anunsyo rin na suspensyon ng pasok sa Senado at Kamara ngayong araw dahil sa posibleng epekto ng Bagyong Uwan. 774 Balita Ngayon. Samantala, sumampa na sa 224 ang bilang ng nasawi sa pananalasa ng Bagyong Tino. Sa datos ng Office of Civil Defense o OCD, sa naturang bilang 159 ang mula sa Cebu, 27 ang mula sa Negros Occidental, 20 sa Negros Oriental, 8 sa Caraga, 3 sa Capiz, 2 sa Leyte at Southern Leyte at tig-isa sa Antique, Iloilo, Guimaras at Bohol. May naiulat rin na 109 na nawawala kung saan 57 ang mula sa Cebu, 42 sa Negros Occidental at 10 mula sa Negros Oriental. Kabuang 526 din ang nasugatan bunsod ng bagyo. Sa kasalukuyan, nakatutok ang OCD sa Super Typhoon Uwan at inactivate na ang search, rescue and retrieval teams mula sa iba't ibang ahensya. Patuloy naman ang paalala ng OCD sa publiko na sumunod sa mga abiso ng pamalaan, makipagtulungan sa kanilang LGUs para sa kaligtasan. 774 Balita Ngayon. Ipinag-utos naman ng Department of the Interior and Local Government to DILG sa lahat ng elected at appointed local officials na kanselahin at suspendihin ang kanilang foreign travel simula kahapon November 9 hanggang 15 para sa paghahanda ng bansa sa epekto ng Bagyong Uwan. Ayon sa DILG, ito ay upang matiyak ang presensya ng bawat opisyal ng gobyerno sa kani-kanilang mga lugar sa panahon ng kalamidad, maging sa pagtugon at mga recovery operations. Binigyan diin ang kagawaran ng mga gobernador, alkalde, kapitan ng barangay at iba pang lokal na opisyal ay dapat manguna alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hinihimok din ng mga LGU na tulungan ang mga apektadong komunidad muling i-activate ang Local Price Coordinating Council upang maiwasan ang overpricing at makipag-ugnayan sa regional at provincial DRRMCs at DILG regional offices para sa mga isasagawang aksyon. Samantala, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hindi alintana ang pagbaba ng trust ratings. Narito po ang report ni Chanel Salazar. Hindi nadidiktahan ng survey numbers si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pahayag ito ng palasyo kasunod ng pinakahuling Okta Research Survey na nagpapakitang bumaba sa 57% ang trust at performance ratings ng Pangulo mula sa 64% na naitala noong July. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, malinaw pa rin na mayorya ng mga Pilipino ang nagtitiwala sa Pangulo sa kabila ng bahagyang pagbaba ng numero. Hindi anya sa ratings nakabatay ang trabaho ni Pangulong Marcos kundi sa kapakanan ng taong bayan. Kasabay nito, bumaba rin ang ratings ni Vice President Sara Duterte mula sa 54% noong July patungong 51% sa pinakahuling survey. Sa kabila nito, tiniyak ng palasyo na mananatiling nakatutok ang administrasyon sa paghahatid ng serbisyo at solusyon sa mga isyong direktang bumabagsak sa mga mamamayan. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon.
Binabulaan na naman ng legal counsel ni dating Pangulo Rodrigo Duterte na si Nicholas Kaufman na may nilabas ng warrant of arrest sa International Criminal Court o ICC laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Unang ibinahagi ng Ombudsman Sus Crispin Remulla sa isang panayam na may natanggap siyang impormasyon na may inilabas ng warrant of arrest ng ICC laban kay de la Rosa na nagsilbing hepe ng Philippine National Police o PNP sa kasagsagan ng war on drugs ng dating Pangulo. Ayon kay Kaufman, ang umano'y warrant of arrest mula sa ICC ay bunga lamang ng mayamang imahinasyon ni Remulla. Iginit ni Kaufman na hindi makatwira na maglabas pa ang ICC ng karagtagang mga warrant habang hindi pa nare-resolba ang issue kung may jurisdiction ba ito sa war on drugs ng Pilipinas. Sa panig naman ng Department of Justice, sinabi ng tagapagsalita nito na si Polo Martinez na patuloy pa nilang biniberipika ang impormasyon ukol sa umano'y warrant of arrest ng ICC laban kay De La Rosa. Samantala, Senate President Tito Soto hindi hahayaang maaresto si Senador Bato de la Rosa sa loob ng Senado. Detalye po ihatid ni Conde Batak. Conde. Hindi papayagan ni Senate President Tito Soto III na mayroong senador na maaresto habang nasa bakuran ng Senado. Itong pagtitiyak ni Soto sa gitna na rin ng napaulat nitong Sabado na mayroong arrest warrant ang International Criminal Court o ICC laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Git ni Soto, tulad ng mga nasabi niya noon at sa gitna na rin ng konsultasyon sa mga miyembro ng Senado, ay hindi niya papayagan na sa loob ng mataas na kapulungan ay may aarestuhing senador. Paliwanag ng mambabatas, ito ay pagpapanatili na rin sa dignidad at institutional courtesy na ibinibigay sa bawat mambabatas. Gayunman sakaling sa labas ng Senado mangyari ang pag-aresto, ay wala ng kontrol dito ang Senate leadership. Wala namang impormasyon si Soto tungkol sa naging pahayag ni Ombudsman Sus Crispin Remulla na aarestuhin na ng ICC si De La Rosa. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Magpapatupad ang mga kumpanya ng langis ng taas presyo sa mga produktong petrolyo ngayong linggo. Sa pagtayo ng mga taga-industriya, posibleng madagdagan ng 80 centavos hanggang piso ang presyo ng kada litro ng diesel. Ang kada litro naman ng kerosene ay posibleng may aumento na 70 centavos hanggang 90 centavos. Nasa hanggang 50 centavos naman ang posibleng madagdag sa presyo ng kada litro ng gasolina. Itinuturong dahilan ng oil price hike ngayong linggo ay ang mataas na presyo ng finished product o ang tinatawag na means of plus sa Singapore dahil sa pangamba sa supply ng mga produkto. Patakaran ukol sa paglalabas ng SALN tatalakayin sa Kamara. Grace Mariano sa report. Kasabay ng pagbabalik ng sesyon ngayong linggo ay inaasahan din na magsasagawa ng pulong ang House SALN Review Committee. Ayon kay Quezon 1st District Representative Mark Enverga na siyang Vice Chairman ng komite, ito ay para talakayin ang mga umiiral na patakaran hinggil sa paglalabas ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga kongresista. Sa pagkakaalam ni Enverga ay bibigyan muna sila ng briefer mula sa House Secretariat ukol sa panuntunan sa pagsasapubliko ng SALN na inilatag noong 2016. Kasunod nito ay sa kanila pag-uusapan kung babaguhin ba o pananatilihin ang nabanggit na patakaran. We have not spoken to our chairperson, si Deputy Speaker Dinan Hernandez, but I'm under the understanding that we will first be given a briefer by the House, with the current and existing rules yata set sometime in 2016. So I believe that we will meet this coming week to get that briefing first, and then probably then we could start discussion on the issue on the SALN releasing. Yan po si Representative Mark Enverga. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Ang ating po oras, 6 na minuto bago mag alas 7 ng umaga. Ako pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. 774 Balita Ngayon.
Metro News. Metro News. Sugatan ng isang residente sa sunog na sumiklab sa isang residential area sa Barangay Holy Spirit, Quezon City. Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP, umabot sa ikalawang alarma ang sunog na naapula matapos ang 1.5 oras. Isang paupahan ang nasunog na tinitirahan ng nasa 10 tenants. Nagsimula umano ang sunog sa kwarto ng isang tenant na nagiinit ng tubig gamit ang isang super kalan. Wala namang naitalang nasawi sa sunog, subalit isang residente ang nagtamo ng minor injury matapos masugatan sa kamay. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito naman ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 58 pesos and 89 centavos. 68 pesos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 77 pesos and 37 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 15 pesos and 70 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Ihatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah? Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Ultra Lotto 658 na binola kagabi November 9, 25, 7, 57, 19, 22, at 28. Kung saan walang nanalo ng 105,139,234 pesos and 20 centavos na premyo. Ang bola naman sa Super Lotto 649 ay ang 37, 31, 6, 26, 29, at 14. Kung saan walang maswerteng nanalo ng 178,197,172 pesos na jackpot prize. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing huwag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and technology. Science and technology. Kauna-unahang citywide early warning system sa Pilipinas para sa mga may problema sa pandinig inilunsad sa Muntinlupa. Detalye po ihatid ni Rose May Miranda. Inilunsad na sa Muntinlupa City ang citywide early warning system na inilaan para sa mga individual na may problema sa pandinig, kung saan tinitiyak na makakatanggap sila ng napapanahong life-saving information sa panahon ng emergency. Ang system na binuo ng Department of Disaster Resilience and Management ng lungsod at naging kauna-unahan sa Pilipinas ay gumagamit ng LED beacon lights na nagpa-flash ng mga color-coded signal na tumutugma sa iba't ibang uri ng mga panganib tulad ng mga bagyo, lindol o iba pang emergency. Kapag naka-activate ito, ang mga ilaw ay naglalabas ng mga natatanging flashing pattern upang alertuhin ang mga komunidad sa buong lungsod. Sinabi ni Mayor Rufy Biazon na nanguna sa paglulunsad nito kasama si Representative Jimmy Fresnedi na sumasalamin ng inisyatiba sa commitment ng Muntinlupa na gawing accessible sa lahat ng residente ang paghahanda sa kalamidad. May kabuoang 20 beacon lights ang na-install sa mga pangunahing lugar, kabilang ang mga paaralan, health center at mga pangunahing daanan bilang bahagi ng pilot phase. Ang mga plano sa pagpapalawak nito ay isinasagawa na sa pakikipagtulungan sa Persons with Disability Affairs Office upang palawigin ang saklaw sa mas maraming komunidad. Umaakma ang bagong Visual Alert Network sa umiiral na 17 early warning system siren ng Muntinlupa na naghahatid ng mga naririnig na alerto sa buong lungsod sa panahon ng mga sakuna o emergency. Manatiling may kaalaman sa agama teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rose May Miranda ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin naman pong lifestyle news, tinaguri ang father of steampunk art of the Philippines na si Ram Malyari Jr. lumikha ng espesyal na obra para sa DWWW 774. Detalye po ihatid ni Mika Fajardo. Sa pagdiriwang na ika-14 na anibersaryo ng DWWW 774, nagbigay pugay sa istasyon ng tinaguriang Father of Steampunk Art in the Philippines na si Ginoong Ram Malyari Jr. Lumikha siya ng obra maestrang tinawag na DWWW 774 Turntable na hango sa kanyang tatanging disenyo ng steampunk art.
Kasama niya ang kanyang ina na si Nanay Nieves Malyari, isang senior citizen na mahilig makinig sa mga programa ng DWWW 774. Naging libangan na nilang mag-ina ang makinig sa mga balita at musikang hatid ng mga anchor at newscaster ng istasyon. Ipinabot ni Malyari ang kanyang pasasalamat sa buong team ng DWWW 774, lalong-lalo na sa General Manager ng istasyon na si Mr. Enrico Canoy, sa walang sawang dedikasyon sa pagbibigay aliw sa mga tagapakinig at sa patuloy na paghahatid ng serbisyo publiko. Sa ngalan naman ng DWWW 774, tinanggap ng veteranong broadcaster na si Brian Quitoriano ang naturang obra mula kay Malyari sa Northside Art Collective Gallery sa Mexico, Pampanga nitong Sabado. Si Malyari ay isang contemporary artist at iskultor na kilala sa paggamit ng mga recycled metal at sirang piyesa ng makina upang makalikha ng mga eskulturang may temang steampunk. Sa pamamagitan ng kanyang pambihirang talento, kinilala siya bilang isa sa mga pinakatanyag na eskultor sa bansa at maging sa buong mundo. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa atin naman pong music trivia, ngayong petsa, nag-number 1 sa US single chart ang 1979 song na ito ng The Eagles. Ano ang kantang ito? Alamin po natin sa music trivia ni Kenny Gacosta. Dasad Monday morning, narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, November 10 taong 1979, nag-number 1 sa US singles chart ang Heartache Tonight ng American rock band na The Eagles. Ang Heartache Tonight ang ikalima at huling number 1 hit song ng banda sa US. Nag-number 1 din ito sa Canada Top Singles habang pumasok naman sa number 40 spot sa UK Singles Chart. Ang awitin ay nirelease noong September 18, 1979 sa ilalim ng Asylum Records at bahagi ng The Long Run album ng banda. Isinulat ni Don Henley, Glenn Frey, Bob Seger at J.D. Souther ang Heartache Tonight. Ang Heartache Tonight ng The Eagles ay bumenta ng higit 1 milyong kopya at binigyan ng Certified Platinum ng Recording Industry Association of America o RIAA. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako si Kenny Gacosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang kakaiba. Sa atin naman pong balitang kakaiba, isang babae sa South Korea sumailalim sa cosmetic surgery ng 400 beses. Detalye po ng balitang kakaiba, ihatid po sa atin ni Doc Justin. Magandang umaga, Doc Justin. Yes, good morning mga kalyosik. Narito nating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Nag-viral sa social media ang isang babae sa South Korea matapos niyang ibahagi na gumastos siya ng 300 million won o katumbas ng humigit kumulang 12.4 million pesos para sa pagsailalim sa 400 cosmetic procedure sa loob ng 15 taon. Sa isang Korean variety show, ibinahagi ni Hee Won na nagsimula ang kanyang journey sa cosmetic surgery noong 2010. Nang makaranas siya ng pangbabadisim, makaranas siyang tumaba dahil sa stress na dulot ng paghahanda sa college entrance exams. Ang mga negatibong komento, lalo na mula sa kanyang dating kasintahan na nagtulak sa kanya para sumailalim sa cosmetic surgery. Kabilang sa mga prosedure na kanyang pinagdadaanan ay ang forehead fat, grafting, ear reshaping, double eyelid surgery, nose jobs, chin at facial contouring, dimple surgery, lip filler, full body liposuction revision surgery at iba't ibang skin treatments. Inihag pa ni Hill na marami pa sana siyang nais ipaayos sa kanyang itsura, ngunit pinayuhan siya ng kanyang doktor na mag-focus na muna sa pag-maintain ng kanyang kasalukuyang kondisyon. Ayan na, nakita niyo na yan po ang epekto ng body shaming at bullying. Hindi natin alam kung ano ang magiging epekto nito sa isang tao, sa mental health ng isang tao. Kaya iwasan natin yung mga body shame at mambuli dahil tayo tao lamang, talagang yun ang importante. Kailangan din natin marunong tayo mag-manage ng ganitong mga challenges.
At always protect your mental health. Nga pala ha, ingat-ingat tayo lagi dahil ito naman ninyo itong Bermas, maraming bagyong pasyalan dito sa Pilipinas. Naway ang ating mga kabayan nasa lanta ng bagyo ay makabangon agad. Okay? Alright. Ako si Doc Justin, just out na ko. Thank you! Maraming salamat, Doc Justin, para sa ating balitang kakaiba. At bago po tayo magtapos sa ating balitaan, ibigay ko muna ang ating question of the day. Ano ba ang ating pag-usapan sa opinion mo, opinion ko ngayong araw po ng Lunes? Insensitive na nga ba ang ilang opisyal ng gobyerno sa sitwasyon ng mga Pilipino? Ayan mga kanyusik, ang ating pong katanungan, insensitive na nga ba ang ilang opisyal ng gobyerno sa sitwasyon ng mga Pilipino? So bakit yan ang ating tatalakayin ngayong Monday morning? Abangan po ang ating paghihimay sa issue na yan sa ating pagbabalik sa opinion mo, opinion ko. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Lunes, November 10, 2025. Ako po ang iyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Mayroon na lamang po tayong 45 days bago ang araw ng Pasko.